Ito po tayo sa mahalagang bahagi ng lugtuan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At iniiling ko po ang lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadaling ating mga aral. Tayo beloved preacher, Mark Nawal. Amen. God bless you po, beloved preacher, Brother Ray Santos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa mga naunang bunga ng panalangin ng aming mahal na pastor, O Diyos, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa mga unang yugto ng iyong banal na gawain sa araw ito na kami yung sinamahan, mahal na Panginoon, yung tinanggap, aming mga pagpupurit, pagsamba dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon, naging mabangong samyo sa iyong balaharapan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa congregational singing, sa mga buhay ng patotoo, mahal na Panginoon, sa awitin ng beloved choir, sa matatapat mong anak, O Diyos, nagkaloob na kalikapot handog. Maraming salamat higit sa iyong banal na Espiritu, ano yung ibinuhos sa aming kalagitnaan, nagbigay ng kapayapaan, kagalakan, pagtatagumpay sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pakikinig po at pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Misanang papatawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, pagkukulang, O Diyos. Sa ganap pong akin, ako'y walang magagawa, sa ilang umaasa, pagpalain mo kaming muli sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita at aming sinasaway lahat ng hadlang, gawa ng kawit of hindrance, some beliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the everlasting Father. Praise the Lord, and we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Praise the Lord, and we give the respect and greetings to all beloved children, to all beloved Almeda family. Praise the Lord po. At pagbati rin po ng mapagpalang hapon to the beloved in-laws ng ating mong beloved minister po. Praise the Lord po. God bless you all po. At sa ating beloved ordained preacher, sa mapagpalang hapon po sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, sa ating mga live webcast viewers all over the world, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain ng Diyos, at sa inyo po mga minamahal na mainit na nagdilingkod sa mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ihanda ang ating mga puso at kaisipan sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong topic, mga minamahal, sacrifices that pleases God. Sa Tagalog, handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Sacrifices that pleases God. Kindly, Genesis chapter 4, verses 3 up to 6. Pakibasa po, mga minamahal. Sa aklat ng Genesis, Kabanatay 4, talatay 3 hanggang 6. At nangyari nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dadapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong muka? Amen. Amen. Sabi ng English version, mga minamahal, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sacrifices that pleases God, mga minamahal. Dito po makikita natin sa ating binasa
yung pinakaunang paghahandog sa Diyos, mga minamahal, ng offering, mga minamahal. Si Cain at si Abel, ang sabi ng ating nabasa, si Cain ay isang magbubukid, mga minamahal. At si Abel ay isang tagapag-alaga ng mga tupa. Parehas silang mayroong pagkukuhanan ng kanilang mga ihahandog sa ating mahal na Panginoon. Parehas silang mayroong tinatangkilik, mga minamahal, pero hindi parehas ang laman ng kanilang mga puso. Everybody say, Amen. Parehas silang mayroong source kung saan sila kukuha ng kanilang ihahandog sa mahal na Panginoon, subalit magkaiba ang kanilang puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, si Cain ay naghandog sa Diyos ng mga bunga ng kanyang pananim. Subalit, hindi po ito nilingap ng mahal na Panginoon. Hindi po tinanggap ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung pag-aralan natin, yung ibinigay ni Cain sa mahal na Panginoon, mga minamahal, wala sa standard. Ito'y sobra-sobra or maaring tira-tira lamang ng kanyang mga bunga, ng kanyang mga tinatangkilik, mga minamahal. Naghandog si Cain sa Diyos, naghandog naman. Pero walang kasamang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? May mga ganyang Kristiyano. Naghahandog sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Masabi lang na naghandog, mga minamahal. Pero ang tanong, ito ba'y tinatanggap ng mahal na Panginoon? Mapag-aralan po natin sa hapong ito, mga minamahal. Ginawa ito ni Cain dahil siya'y nakuobliga lamang. Kumbaga napilitan, mga minamahal. Kaya yung kanyang handog sa mahal na Panginoon, mga minamahal na mga bunga, hindi po naging mabangong samyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Parang ritual lang sa Kanya. Ganito ang dapat gawin. So, ginawa niya lang. Pero hindi galing sa Kanyang puso. Hindi bukal sa Kanyang kalooban na obliga lamang si Cain. Kaya hindi po ito nilingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, balit naghandog, mga minamahal, naghandog siya. Pero hindi na-please ang ating mahal na Panginoon. Subalit, si Abel, mga minamahal, ay naghandog rin naman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi na ating nabasa, ito'y nilingap ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dito, mga minamahal, hanapin natin yung sekreto. Kung bakit nilingap ng Diyos yung handog ni Abel. Sayang yung handog natin kung hindi tatanggapin ng Diyos. Everybody say, Amen. Dapat kapag tayo'y naghahandog sa Diyos, sisiguraduhin natin, ito'y tatanggapin ng mahal na Panginoon. Hindi yung naghandog lang tayo at bahala ka na dyan, mahal na Panginoon. Hindi ganoon ang paglilingkod sa Diyos. Mahal na Panginoon, naghandog na ako, okay na yan. Wala na akong pagkukulang sa iyo. Wala na akong kasalanan. Naghandog na ako, okay na yan. Ganoon na ganoon si Cain. Everybody say, praise the Lord. Dapat maging katulad tayo ni Abel. Sinunod niya yung standard na para maihandog sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, yung ibinigay ni Abel, yung pinaka-the best na kanyang mga tupa, pinaka-magaganda na kanyang mga tupa, pinaka-matataba na kanyang mga tupa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Sino ba nga handogan ni Abel? Tao ba? Hindi. Ang Diyos. Ang Diyos na napakabanal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapos bibigyan mo siya ng tira-tira, ahandugan mo siya ng mga sobra-sobra lamang ng iyong tinatangkilik, mga minamahal. Kapag ang Diyos ang ahandungan natin, yung pinaka-the best palagi ang para sa Diyos. Dahil ang Diyos ay the best sa ating mga buhay. Kapag siya'y nagpala, hindi luma, hindi kahapon, laging bago ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Everybody say amen? Kapag yung pinakamalapit na tao sa buhay mo at binigyan ka niya ng tira-tira niyang ulam, matutuwa ka ba? Siguro kung walang-wala at yun lang ang mayroon siya, ibinigay niya sa iyo, baka masiyang ka pa. Pero kung marami siya nakaimbak at bibigyan ka lamang niyang tira-tirang ulam, hindi ka malulugod. Ganoon din ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
So pag sinabing the best, kalidad. Yung inihandog ni Abel na tupa, quality. Mga minamahal, hindi basta-basta. Kaya nga doon nalugod ang Diyos kay Abel. At yun ang ating dapat maganap, mga minamahal. Kaya tayo nandito sa bahay, sambahan, para mapalugdan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil kapag napalugdan natin ang Diyos, diyan tumutugon ang Diyos sa ating mga pangangailangan, sa ating mga panalangin. Diyan tumutugon ang Diyos. Nalugod ang Diyos eh. Nahipo mo yung puso niya. Imposible hindi siya tumugon sa iyong mga pangangailangan, sa iyong mga panalangin. Everybody say amen. Kaya nga, mababasa po natin sa verse 5, hindi nilingap ng Diyos yung kay Cain. Naghandog din ha. Naghandog din si Cain. Pero hindi nilingap ng Diyos. Sabi pa nga ng nabasa natin, namanglaw ang mukha ni Cain. Nagalit si Cain. Bakit po? Walang sacrifice. Walang effort. Walang pagsunod yung inihandog ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Si Abel, di baling yung natira kay Abel na mga tupa, yung mga pinakapangit, yung mga payat na tupa ang natira kay Abel, wala siyang pakialam. Ang importante, mga minamahal, maibigay niya yung the best sa mahal na Panginoon. Dahil alam ni Abel, kayang ibalik ng Diyos ng masigit pa. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Pinakauna pa lang ng mga taong naghandog sa Diyos sa Bible, mga minamahal, sa history ng Biblia, si Cain at si Abel, nakita na natin, makapag yung handog natin, hindi kinalugdan ng mahal na Panginoon, huwag tayong umasa ng pagpapala. Everybody say, amen. Kaya nga, si Cain namanglaw, mga minamahal. Kaya ganoon pala, kapag pala yung ating sakripisyo o yung ating mga handog, ay hindi tinatanggap ng mahal na Panginoon, hindi pala tayo magkakaroon ng kagalakan. Everybody say amen. Hindi pala tayo magkakaroon ng kapayapaan. Everybody say praise the Lord. Kaya nga may mga Kristiyano pag pumupunta sa banal na gawain, hindi nakaabot yung panalangin sa mahal na Panginoon. Pag uwi, malungkot pa din. Pag uwi, wala pa rin katugunan ng panalangin. Subalit napaka-imposible. Kapag ang puso ng Diyos naabot mo, hindi pwedeng hindi siya kikilos sa buhay mo. Everybody say amen. Ang ating pinag-uusapan po, mga minamahal, hindi lamang ito ikaput-handog. Ito'y paghahandog sa mahal na Panginoon. Paghahandog ng pagpupuri. Paghahandog ng pananalangin. Paghahandog ng ating maikaput-handog. Paghahandog ng pagsamba. Dapat, mga minamahal, lahat yan dapat yung pinaka-the best natin ang ibinibigay natin sa Diyos. Yung kwalidad na pagpupuri. Yung katanggap-tanggap na pagpupuri.